Sa mapagpalang oras, mapagpalang hapon, sa lahat-lahat ating minamahal na mga kapatiran, sa ating pong mga nanonood dyan po sa inyong mga tahanan, sa ating pong live webcast, live streaming ng ating banal na gawain, at sa YouTube, at sa lahat na po ng mga kapatiran natin nandito sa ating bahay-sambahan, sa ating banal na gawain ngayong Miyerkules. Puri ang ating pinakamamahal na Jesus. Tayo pinagpapabot muna ng pagbati ng isang mapagpalang oras, pagpalang hapon sa ating po beloved parents in the Lord, sa ating Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Coman Almeda in heaven, at sa buong Almeda family, sa ating po mga minamahal na mga anak ng ating parents in the Lord, mula sa panganay hanggang sa bunso, at sa ating po mga beloved ministers, sa mga apo at mga great-grandchildren ng ating parents in the Lord. Hallelujah. Kaya sa ating mga kamanggagawa at sa lahat ng naabot na ating managawain sa aking pamilya. Purihin ating pinakamamahal na Jesus, tayo po magkaisang manalangin para sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, pinakamamahal na Jesus. Salamat po muli, mahal na Panginoon, na iyong mga anak ay tinipon mo upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po muli, mahal na Panginoon, na kami po ipinagpala mo sa araw na ito, sa mga patuto ng mga kapatiran, sa papuring awitin ng choir, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa pagbibigay ng kapwa at handog ng mga kapatiran. Salamat po, mahal na Panginoon, sa matamis na presensya na patuloy namin nadarama. At sa oras ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Wala po akong magagawa kung saan akin, mahal na Panginoon. Tulungan mo po ako. Langisan mo, mahal na Panginoon, ang aking labi, mahal na Panginoon, sa paghahayag ng mensahe ng kaligtasan. Wala po akong magagawa kung saan akin. Father, in the name of dearest Jesus, for the first beloved parents in the Lord, Father, dearest Jesus, I need more power and anointing, O Lord God. Bless your word. Use me, Lord, to deliver your gospel with love and power. I need anointing, O Lord God. Father, dearest Jesus, please open the minds and understanding, beloved brethren, beloved viewers, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Bless your word, Father, of Jesus. Doubts and unbelief hindrances, I command you to cast out from us in Jesus' name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Magsabi lahat ng Amen. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved viewers. Talagang hallelujah. Pasukan na nga mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Yung ating mga estudyante mula sa children's choir, youth choir, pati sa ating mga pioneers choir. Hallelujah. Talagang sila po ay nasa school. At kasama din yung mga magulang, yung mga nanay, tatay, yung mga lolo, lola, na nagbabantay sa eskwelahan. Hallelujah. Kaya estudyante, tsaka mga magulang, yun, nandun sa school. Hallelujah. Sama-sama sila. Alam niyo mga kapatid ko, meron akong patotoo kagad sa inyo. Ito lang, patotoo na talagang sariwang-sariwa. Hallelujah. Nung linggo, mga kapatid ko, first time na ginawa ko, nag-guide ako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung ating gawain eh, patapos na tayo, mga kapatid ko, sa ating gawain. Hallelujah. Pinatawag ko lahat ng mga estudyante. Mula elementary, high school hanggang college, lahat pinatawag ko dito sa harap. Ipag-pray.
na kung saan mga kapatid ko, tignan nyo, pansinin nyo. Ginaid ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, tayo na mga magulang, tayo, mga kapatiran, magkaisang manalangin. Hindi natin mababantayan yung ating mga anak. Hindi natin sila kayang proteksyonan. Basta lahat tayo nag-pray dito sa ating gawain. Pati sa iba't ibang mga lugar, pinag-pray natin yan nung Sunday. Naingatan lahat ng mahal na Panginoon, mga estudyante. Ingatan lahat. Pati mga teacher, lahat ingatan. Dahil opening nga ng klase nung Monday. Grabe ang mahal na Panginoon. Talagang napakabait na Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Bakit ko nasabi, mga kapatid ko, tingnan nyo, opening ng klase nung Monday. Hallelujah, sa Mindanao. Flag ceremony pa lang. Naglindol ng 7.8. Grabe yan nung Monday. O tignan nyo, kung ang mga estudyante nasa loob ng klase, nasa loob na ng room, magkakaroon ng stampede. Magkakagulo-gulo sila doon. Hindi nila alam kung anong gagawin. Talagang ipinapakita yan sa sa news. Buti na lang, nagbibit pa yung iba ng flag ceremony. Noong nangyari yung, sabi na lang natin, talagang, grabe, malakas na lindol, 7.8. Sabi nila, yun daw ang pinakamalakas na lindol ngayon. First time na naman tumama. Hallelujah, sa Pilipinas. Kaya nung Monday na yun, grabe Bago nga pumasok uli yung mga apo ko, mga estudyante rito sa Pastoral House, ipinag-pray ko uli sila ng umaga na yun. Siyempre, pasok na. Siyempre, mag-celebrate sila, matutuwa sila, makikita nila yung kanilang mga kaklase, mga bagong kaklase, yung mga teacher nila. Makikita na naman nila dahil almost 1 month na sila nagbakasyon. Nung nagkaroon ng yung Holy Week, tapos bakasyon na nila. Pagkatapos nakuha na nila yung mga mga card nila, mga grade nila. Nung Monday, grabe 6:00, ang pasok ng mga bata. Nagising na sila ng maga, 7:00 kasi maglalakad pa. Ewan ko kung anong oras ang klase dyan sa ating mga eskwelahan dito. Nag-pray uli ako sa kanila. Nag-pray ako, nilehans ko sila lahat. Sabi ko, malapay, ingatan mo itong mga apo ko, itong aking mga pamilya, maghatid sa school. Pinag-pray ko, naiyak nga ako nung umaga na yun, naiyak pa ako Grabe, kayo mag-isip. Kung dito sa ating lugar, sa La Union, tumama yon sa Central Luzon, yung nangyaring lindol na yan, nako, hindi natin alam kung anong mangyayari. Bakit mas maraming mga eskwelahan dito sa atin? Dito lang sa lugar natin, ang daming eskwelahan. Halos tabi-tabi. Magkakabara-barangay lang may eskwelahan. Grabe, tabi-tabi yan. Tsaka mga building, matataas. Grabe kaya nung nakita ko ng balita nung umaga. Halos na na-shock ako Sabi ko, grabe, opening pa lang ng klase flag ceremony. Tapos yung iba, yung nagpa-flag ceremony, iba, parang nag-exercise sila yung sa'yo yung beat, yung kanta na yun. Yung may kinanta sila na parang nag-exercise na yung mga estudyante at mga teacher. Nako, ayan. Na-shock na kaagad sila. Naglindol. Ang aking nakita, buti wala sila dun sa mga room nila, nasa labas. Dahil flag ceremony nga Ngayon ang napansin ko, hallelujah, ito na may para sa akin lang, kung kayo na may matutuwa at gusto ninyo, dapat sa opening ng klase ng ating mga estudyante, kahit saan yan, elementary, high school o college man yan, dapat ang opening prayer. Magpe-pray ka agad. Put God first.
Yan ang sinasabi, put God first. Kung ano man ang ating mga gagawin, ilagay natin sa una ang mahal na Panginoon. Yun ang napansin ko dahil nga siyempre, flag ceremony. O, tignan nyo, tapos yung iba, nagpo-post, marami ng kumalat na mga news, mga ano-ano na sa cellphone. Ang nagligtas daw sa kanila yung Philippine flag. Grabe. Paano yung mga nalindol dun sa may ano mismo? Yung nabaksakan ng terrible. Eh, sabi ko, wag naman sana ganun yung pananaw ng mga kababayan natin. Bagay, sa inyo naman yan, sa inyong sarili man yan, okay lang yan. Pero wag po doon. Kasi kung sasabihin na iniligtas sila ng Philippine flag, magiging ng tuloyan gloria para sa bandera ng Pilipinas. Alam nyo, papansinin nyo rin. Ano ba yung huling mensahe ng kanta natin? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Naku, kung nangyari yan, ay kawawa naman yung mga mamamatay. Ang aga-aga, opening pala ng klase. Tapos habang tumatagal, ayun, may mga nabalita na. Mga namatay, 35 na mga estudyante sa iba't ibang mga lugar. Ang malungkot pa, may mga ospital pa na nadamay dahil naglindol. Tapos meron naman isang nagkomento rin. Bakit yung INC daw, ang tibay? Hindi raw nayanig, hindi na uga. Kasi malapit sa kalsada, ang katabi lang yata nun yung Jollibee. Baksak yung Jollibee. Baksak yung ng McDonald's. Baksak yung ng SM. At marami pa. Yung tulay, bumaksak na naman. Naputol yung mga tulay, yung mga project ng build. Sabi ko, grabe talagang. Tapos natakot na naman yung mga malapit sa dagat. Dahil sabi na, baka magkaroon bigla ng tsunami. Natapos na nga yung lindol, meron pa rin mga aftershock. Malalakas pa rin yung aftershock. Kaya anong nangyari ngayon? Opening ng klase, di bakasyon na naman mga estudyante. Baksak ang mga eskwelahan. Damage sa mga school. Pati nga meron pa nga doon nakita ko na nakapost din. Yung ng City Hall yata ng Davao. Tapos may nagkomento na naman. Kung saan daw yung lindol nangyayari, nandun daw yung galit ng Diyos. Panginoon ko naman, oo. Oo nga, nasa Biblia. Pero yun sa tingin ko, yun ay opening na naman para sa mga estudyante. Dapat maturuan kagad yung mga estudyante na manalangin sa Diyos. Put God first. Kasi siyempre natutuwa sila. O ngayon, ang katuwaan nila, napalitan kagad ng kalungkutan. Dahil yung iba, halos na-trauma kagad. Siyempre nga naman grabe, ang babaksak sa kanila, building ng school. Buti lang yung mga teacher yon. Saludo ako sa mga teacher nandun, Hindi nila iniwanan yung mga estudyante nila. Sila yung nag-asikaso sa lahat ng teacher, pati yung mga security guard. Binantayan nila yung mga estudyante. Kaya yung iba, pinaalis na nila sa school. Pinatakbo nila sa open, sa bukid. Pinatakbo nila doon sa sa ground ng school, sa may parang opening ground yun. Andun yung mga estudyante. O kaya nasa na naman yung yung sinasabi na lang, yung natin, yung earthquake drill. Wala na naman. Nasya kagad umagang-maga Pero mabuti na rin, ganyan nangyari. Hindi ako nagpapasalamat na naglindol. Kaya kung tumama yan ng dapit hapon, tumama yan ng yung magagabi na, naku, ang daming makakawawa dahil ang daming nga daw bumaksak na mga bahay. Ang daming nasira. Siyempre, opening ng klase. Pagkatapos ng klase,
Magkakainan lahat yung mga estudyante. Pupunta yan ng Jollibee, pupunta ng McDonald's, pupunta doon sa mga siyempre SM, pupunta na agad yung iba doon, mamimili ng gamit. Dahil Monday eh. Pero tingnan nyo, paalaala. Hindi po ako kumbinsido doon sa nagsasabi, wow, paano yung mga tinamaan na ibang lugar na may lindol, galit din ng man ganun ang Diyos eh. Nagpapaalaala ang Diyos. Kung sakaling naglilindol, yan ay niyayanig ng mahal na Panginoon. Earthquake. Dahil wala namang utak yan eh. Nadidetect nga eh ng mga natin eh, sa ng pillbox. Nadidetect nila, ang sabi nila, baka susunod naman daw. Kung naglindol sa Mindanao, baka magkaroon din ng lindol sa Visayas, tapos magkaroon din ng lindol sa Metro Manila, sa Luzon. Ay, Diyos ko. Di ko nagkasabay-sabayan. Di lahat na, sasabihin natin, grabe ng galit ng Diyos. Pwede. Pero alam nyo, ang mahal na Panginoon, binibigyan lang tayo ng babala. That is early warning of dear is Jesus. Para lahat ng tao, lalo na yun, ang akin lang, ang aking sarili, dapat yun, pagpasok pa lang ng mga estudyante, ang gagawin kagad, opening prayer. Manalangin kagad sa Diyos, kahit anong reliyon ka, kahit anong sekta ka, kahit anong mo sa reliyon mo. Basta ang unay opening atin ay gawin yung panalangin. Put God first. Kaya nga sabi ng Biblia, lahat ng ating mga gagawin natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kumain ka, mag-pray ka sa pagkain mo. Magtrabaho ka, bago ka magtrabaho, mag-pray ka. Tapos siyempre, sa school, alam ko naman, nagpe-pray naman yung mga estudyante. Kaso ngayon nangyari, wake up call lang yan. Kaya nga sa ating gawain, tingnan nyo, meron tayong opening prayer. Sa ating banal na gawain, lahat ng ating mga gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga okasyon, meron tayong opening prayer. Sa lahat ng ating mga gawain, lalo sa mga pagkukusada, meron tayong opening prayer. Tingnan nyo, meron tayong opening prayer, ha? Pagkatapos, yung kakantay ng choir, yung last song of the choir, meron nilang prayer. Pagkatapos, sa pagbibigay, meron na namang prayer. Pagkatapos, sa mensahe na papakinggan ng mga kapatiran, ng mga kababayan natin, may prayer na naman. Tapos special offering, may prayer ulit. Pagkatapos closing, meron pa rin prayer. Yan ang ating pansinin. Dahil sabi ng Biblia, if you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Amen. Yan ay isang paraan ng Diyos. Hindi naman ako nagmamarunong. Yun lang ang akin napansin kasi. Lalo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya yung iba sinasabi, ang haba ng ating gawain. Pag mahabang paglilingkod mo sa Diyos, marami ka rin pagpapala na matatanggap. Yan ang amin na pag-aaralan. Yung paglilingkod mo sa Diyos, konti. Kaya tingnan mo, yung ibang mga kapatiran, dumalo sa ating gawain, nagmamadaling umuwi. Yung iba, hindi na nakauwi ng bahay, na aksidente. Sa kalsada pa lang, patay na. Nasa gawain, kaso nga nagmamadali na umuwi. Hindi pa nagkaroon ng closing prayer. Nagmamadali na umuwi. Yung iba may mga sasakyan, nagmamadali na umuwi.
Ano nangyari? Ayan, na-aksidente, nabangga. Hindi na nakauwi kagad. O, di na-disgrasya pa. Kaya nga kung ikaw ay nasa gawain ng mahal na Panginoon, pag may umpisa, may opening prayer, meron ding closing prayer yan. Yan ang ating itanim sa ating puso't kaisipan. Kaya nga sa atin, sabi ng ating parents in the Lord, lagi tayong mananalangin. Pray without ceasing. Amen. That ye may not enter into temptation. O, hindi lang sa temptasyon, pati sa disgrasya. Kaya yan ay wake up call lang. Yan lang napansin ko nung Monday na yan. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga estudyante. Papasok na. O kanilang kaklase, makikita nila, pati mga teacher nila. E ngayon, yung iba, nagkaroon kagad ng trauma. Yung iba, grabing takot. Parang yung ibang estudyante tuloy, ayaw na pumasok, baka mamaya may mangyari na namang earthquake. Huwag naman sana ipaintulot ng mga Panginoon yung nagsasabi na baka sa susunod, ito naman Visayas. Pagkatapos yung Metro Manila. Bagay, meron naman talagang sinabi na nga na magkakaroon talaga ng malakas na lindol. Yung big one na sinasabi. Biblical naman yan. Talagang merong lindol. Mayayanig nga ang paligid mayayanig. Pati nga yung mga bundok mayayanig. O tingnan nyo, sabi ng Biblia sa Mateo, walang bato na nakatayo sa kapwa bato na hindi babaksak. Yun, nakita ko, nako. Sabi ko, mukhang walang pundasyon yung mga yung bumaksak na Jollibee, tsaka ng McDonald's Yung ibang mga building, parang bumaksak lang ng nag-collapse lang, na talagang mahirap na lang magsalita. Pansinin. Kaya dapat ngayon, ang akin lang makikita at napapansin, dapat magkaroon tayo ng building code. Huwag na masyado matataas na building ang ipapatayo. Huwag na sabihin ang taas na ng ating mga building. Saan niya? Makikita niyo sa Makati, makikita niya sa iba't ibang lugar, nagpapataasan ng bahay. Grabe, yun lang nangyari dyan now. Kaya pala nung may nangyaring dyan, yung sa Pampanga, yung ginagawang 9th floor, yung nag-collapse, hanggang ngayon, inaayos pa rin. Wala pang lindol yun, 9th floor, nag-collapse. Ngayon, sisisiin yung mga nagtatrabaho. Dahil parang ginawa nila na hindi tama yung mix ng simyento, ng buhangin, ng graba. Tapos, sabi nung iba nagkomento, nako, ang liliit daw ng bakal. Ewan ko, hindi naman ako kasi nagtatrabaho sa sa construction. Tumutulong lang. Pag meron kong dapat itulong. Dito nga sa pastoral house natin ilang lindol lang dumaan dito sa ating pastoral house, sa ating bahay-sambahan. Marami na. Grabe. Talagang hinahawakan na lang ng mahal na Panginoon itong bahay-sambahan natin. Pinatitibay ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil kasi ito'y bahay-sambahan ng Diyos. Nandito nagtitipon yung mga anak ng Diyos. Kahit saan lugar sa ating mga gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa ibayong dagat, lahat ng ating mga bahay-sambahan nandoon. Ang presensya ng Diyos, nandoon ang kamay ng Diyos. Hindi man natin nakikita yung kamay ng Diyos, pero siya ang humahawak ng ating mga lugar na pinagdadausan ng banal na gawain ng Diyos. Amen! Pati nga sa ating mga pagkukusada Imagine, wala tayong laban Nagkukusada tayo sa mga cover court. Hindi naman natin alam kung gaano katibay yung mga cover court. Nagkakaroon na ng mga court yung mga barangay. Meron silang mga basketball court. Meron silang mga pinagdadausan ng mga meeting. Court. Doon tayo nilalagay na mahal na Panginoon, pero hindi pala tayo sigurado.
Dahil yung mga nangyayari ngayon, kung ito, tatama na talaga yung big one, yung earthquake na sinasabi, wala tayong magagawa kundi ang mag-pray sa ating mahal na Panginoon. Ingatan tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kanya-kanya tayo ng proteksyon na hihingi tayo sa Diyos. Mahal ba, ingatan mo ko, yung aking pamilya. Kaya yung linggo na yun, nabanggit ko, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi namin mababantayan yung aming mga apo, yung aming mga anak, yung aming mga estudyante, hindi namin mababantayan. Ikaw ang magbantay sa kanila, mahal na, ikaw ang mag-ingat sa kanila, mahal na Panginoon. Amen! Kasi yung warning na, yung akin nakita, warning pala yung nangyari dyan sa sa Pampanga. Walang lindol, walang malakas na hangin, pero bumaksak yung 9th floor. Diyan sa ng Pampanga, sa Angeles. O kaya ito yung simpleng bagay lang na masasabi ko, tayong lahat ay umasa sa Diyos na tayo ingatan at proteksyonan ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya yung mga kababayan natin dyan sa parte ng Mindanao, kami po ay nananalangin sa inyo, sa lahat ng ating mga kababayan dyan, na meron pang aftershock, grabing pag ng lindol, yung iba na trauma tuloy, iyak pa ng iyak yung iba pag pinapakita. Ni-interview nga Pati yung mga teacher, nagkaroon tuloy sila ng ng nervous yung iba tuloy, parang yung kanilang mga heartbeat, biglang bumilis. Nagkaroon ng abnormal tuloy na blood pressure Yung iba na high blood, yung iba na low blood. Yan sabi ko, grabe. Kung wala ka talaga sa mahal na Panginoon, sinong tutulong sa iyo? Lahat yun, magkakasabay na humingi ng tulong. Kaya yung iba, kanya-kanyang prayer. Diyos ko, iligtas mo kami. Siyempre, yung iba mga nandun sa parte ng Mindanao, hindi natin maano yung kanilang mga salita. Pero ang nababanggit nila, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, ingatan mo kami, ingatan mo kami. Paano yung mga nandun, yung mga nasa kalsada? Ang nakakatakot nga, yung mga may edad na siyempre, yung mga may edad na, yung ating mga lolo-lola. Kaya yung mga nangyari na yan, ito'y warning lang na mahal na Panginoon. Ang akin lang masasabi, sa tuwing tayo pa may mga okasyon, may mga gawain, lalo na sa school, pag nandyan na yung mga estudyante, ang gawin nyo, opening prayer kagad para sa gawain ng inyong pag-aaral. Yan ang ating gagawin. Put God first. Kaya dapat yung aking magiging dyan, hindi naman siguro masama ito. Sa lang naman ito, suggestion lang. O sa ating ng mga yan, DepEd, yung mga professor natin, mga teacher natin, sila dapat yung magli-lead ng prayer para sa opening, prayer kagad, opening. O bago mag-flag ceremony, put God first. Kaso nga, nilalagay ng tao ngayon ang Diyos sa likuran nila Lahat ng mga tao ngayon, nilalagay nila yung sarili nila sa harap. Kung anong natapos sila, kung anong kurso nila, kung gaano sila kayaman, nandyan, sinasabi nila, dahil sa kanilang pagsisikap, dahil sa kanilang pag-aaral, natanggap nila yung mga mataas na grado, nandyan lahat. No. Wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Mapalad nga ang bansang Pilipinas, meron tayong Diyos na tinatawagan. Mapalad ang bansa na merong Diyos. Amen! Iba-iba man tayo ng pagniniwala, sekta, denominasyon. Pero mapalad tayo na tayo'y malapit sa Diyos dahil kung ikaw ay nasa katotohanan, lalo kang lalapit sa Diyos. Amen. Magagawa mong lalapit ng lalapit sa Diyos dahil ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Makakalapit ka ng maayos sa Diyos dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, gagabayan ka niya, papatnubayan ka niya. Amen. Dapat wala nang away-away Wala nang away-away. Paano ganyan? Kung magkasabay-sabay nga, may bagyo na, may lindol pa, tapos kakalat pa yung mga karamdaman. Nakita ko nung Lunes kanya-kanyang sign of the cross sa mga estudyante, sign of the cross sa mga bata.
Yun ang natutununan nila. Kaya kahit na ganun ang sitwasyon, Diyos ko, magbasa tayo ng Biblia. Atin ang malaman dapat ang salita ng Diyos. Na sabi nga natin, the Lord's Prayer, yan ang lagi natin nababanggit. Mas mainam yan na gawin mong panalangin, the Lord's Prayer. Hindi yung Aba Ginoong Maria. O, sabi nila, pupuno ng grasya. Paano ngayon yan? Ang nangyari, hindi na pupuno ng grasya. Napupuno na ng disgrasya. Ang nangyari, huwag naman kayo masaktan. Gusto ko lang banggitin ito. Hindi naman tayo nag-aano Paano nga ang prayer ng iba Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang nangyari tuloy, mga disgrasya na. Pati sa mga nagbabiyahe dyan sa kalsada, sa mga bus. Lalo na yung mga driver ng bus, driver ng jeep, kahit anong mga sakyan ang ginagamit ninyo. Put God first, lagi nang manalangin. Wala namang mawawala kung tayo lalapit sa Diyos na naniniwala na mayroong Diyos. Amen! Pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain nga tayo. Amen! Huwag natin kalimutan na mayroong Diyos na nagbabantay sa atin. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Mayroong Diyos na tutulong sa atin. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, basahin natin to. Mga talata ng Biblia. Malapay noon nga mismo, kinausap niya kagad si Nicodemus. Patungkol lang ito sa bautismo, Ang malapay noon mismo, kausap ni Nicodemus, harapan. Ano sabi ng malapay, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. O di dapat ganun din. Ang Diyos mismo kaharap ni Nicodemus. Kinakausap tayo ngayon ng mahal na Panginoon, lahat ng mga tao sa buong mundo. Ilagay natin sa harapan natin ang Diyos. Amen! Huwag natin ilagay sa likod natin ang Diyos. Huwag natin ilagay sa tagiliran natin ang Diyos sa liwat kanan. Huwag natin ilagay sa kaliwa o sa kanan ang Diyos sa likod natin. Ilagay natin palagi ang Diyos sa ating harapan. Amen! Para meron tayong gabay at patnubay ng Diyos. Kaya ngayong panalangin natin ng the Lord's Prayer, lagi-lagi nating binabanggit yan. Sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Kasi pag yan ay hindi mo nababanggit at hindi mo ginagawang panalangin sa buhay mo, nako, delikado. Yan ay isang bagay na delikado. Kaya kung ang paglilingkod natin sa Diyos, tayo nga na mga matatanda na, may mga edad na, dapat ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga sisibol na pamilya. Ituturo na natin yan. Dahil yung ating mga kinagisnang panalangin, hanggang ngayon, akap-akap natin. At yun ang ibibigay natin sa ating mga anak. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na oras, sa susunod na araw, sa susunod na mga mangyayari sa sanlibutan. Pero kapag ikaw ay malapit sa Diyos, sigurado, ang proteksyon ng Diyos ay nandyan. If you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Mapalad ang bansa, merong Diyos na tinatawagan. Amen! Mapalad ang Kristiyano na naglilingkod sa totoong Diyos. Amen! Kaya sabi nga nung mga nanaginip, itong gawain natin Jesus Miracle Crusade, ito daw ang fastest growing church ngayon sa ating panahon. Paano nga, walang ginawa ang ministeryong ito kundi puro pagkukusada, hinahanap ng Diyos yung mga maglilingkod sa Kanya. Amen! Sino yung mga hinahanap ng Diyos, ng mahal na Panginoon? Yung galing sa iba't ibang sekta, denominasyon. May mga sakit, may mga problema, may mga bisyo. Marami ng mga karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng ospital, ng manggagamot. Wala na silang pinansyal. Wala nang panggastos. Ngunit nung sila nakakadalo sa ating mga krusada, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, ang pagkukusada ng Jesus Miracle Crusade. Bakit? Hinahanap mismo ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord! Kami lang ang ginagamit na malapay nyo lang iniwan ng legacy ng ating beloved parents in the Lord.
ating mga pastor, Wildes Rada Almeda, ating beloved Mama dear Stand Pastor Lina Comon Almeda. Yan ang kanilang iniwanan sa ministeryong ito. Ilang taon na? 51 years na ang ating church. Nandito pinalago, pinatibay ng Diyos. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen! Ang Diyos ay pinaglilingkuran natin ay totoo. Amen! Yan ay isang bagay na dapat natin papansinin sa paglilingkod natin sa Diyos. Pakibasa nga. Pagkatapos Lucas 10:27-28. Si Brother Oliver, magbasa din. Lucas 10:27-28. Hindi ba makabasa? Basa, Brother Ruelio. John chapter 3, verse 1 up to 5. Luke chapter 10, verse 27 and 28. At mga awit, 40, versikulo 8. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27 at 28. At pagsagot niya sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, Amen. at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito, at mabuhay ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Tingnan nyo, iibigin mo ang mahal na Panginoon, ang Diyos na nasa langit. Hindi yung Diyos na nasa altar. Ang ibigin natin yung Diyos na nasa langit. Ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Kaya lahat na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, talagang nandyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen! Lahat tayo na naglilingkod sa Diyos na buhay, talagang nandyan ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, patibayin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Kumapit tayo ng maigpit sa mga salita ng Diyos. Yan ay sabi ng mga awit, 40 versikulo 8. Amen. Sundan niyo po yung ating mga Bible reader. Dito po ito'y Salmo, Kapitulo 40, versikulo 8. Pagragsakak nga aramidon ti pag-atam, o Diyos ko, wen, tilintag mo at da iti uneg, ti pusok. Amen. Tignan nyo, yung ating pinapangaral ng salita ng Diyos, dapat talaga pinapahalaga natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, balikan ko lang muna yung Lucas 10, 27, 28. At pagsagot niya sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito, at mabubuhay ka. Amen! Nandun pala kagad yung sagot ng Diyos, oh. Pag gagawin mo na susundin ang utos ng Diyos, mabubuhay ka. Puproteksyonan ka naman ng Panginoon. Kaya nung sinasabi ko, put God first, ilagay natin sa unahan natin ang Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya nung sabi rito sa mga awit 40, versikulo 8, kaya sa ating mga estudyante, sa lahat ng ating mga kapatiran na may mga anak, sa lahat ng ating mga kapatiran na nasasakupan natin, pati sa ating mga kapitbahay, sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay, sabihin na ninyo ito, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Everybody say, praise the Lord. Kaya pala iibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo. Dahil ang mga utos ng Diyos dapat nasa ating puso. Amen! Susundin natin ang mga salita ng Diyos. If you love me, keep my commandments. Everybody say, praise the Lord.
At dito pa tayo sa mga awit, 21:15-16. At yung John chapter 3, verse 1, 3 and 5. Mga awit, 21:15-16. Dagiti Salmo 91:15-16. Isu awagan nakto ket siak sung batak to. Amen. Adda akto ken kwa na iti pagtukutan. Isu ispalagto ken idaydayaw kunto. Isu pan nagkagto iti napaut a panagbiag ken pangiparangarak iti panangisalakan ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tignan nyo, nandyan yung gantimpala ng Diyos. Puproteksyonan ka, bibigyan ka ng mahabang buhay ng Diyos. Sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Tutugunin ka ng Diyos. Amen. Anong sabi dyan, no? Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. At ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Everybody say, praise the Lord! Bubusugin tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Ipapakita ng Diyos sa atin yung kanyang pagliligtas. Yung proteksyon, mararamdaman mo. Yung pag-iingat ng Diyos. Yung panalangin mo, pinakikinggan ng Diyos. Amen! Kaya tayo'y mapalad, maswerte na naglilingkod sa ating malapainong. Bakit? Ikaw at ako, tayo lahat ay special na anak ng Diyos. Amen! Kung ating parents in the Lord, special sila na lingkod ng Diyos, tayo ngayon sa ating henerasyon, tayo yung mga special na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Sundin natin ang utos ng Diyos. Bibigyan tayo ng mahabang buhay. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon. At yung makaramdaman ay gagaling ating mga problema, lahat ng ating mga pangailangan, ibibigay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Malutas ang problema mo. Kaya iba natin mga baguhan ng mga kapatiran. Sinasabi nila kakambal yung problema. Ako hindi ako aprobado dyan eh. Dahil ang problema, gawa ng demonyo. Binibigyan ka ng problema para pipiliin mo eh. Diyos ba o yung problema? Kahit yung iba, marami ng sakit, ayaw pa rin maglingkod sa Diyos. Pipiliin nila yung sakit nila. Inaalagaan nila yung sakit nila. Inaalagaan nila yung bisyo nila. Inaalagaan nila yung kasalanan na ginagawa nila. O yung problema, inaalagaan. Ayaw ibigay sa Diyos. Kaya ang demonyo, tuwan-tuwa. Imagine, tuwan-tuwa ang demonyo. Hawak ka ng demonyo pag di ka naglilingkod sa Diyos. Hawak ka ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, maraming pupunta sa impyerno. Kaya ang malapay no mismo, siya nang gumagawa ng paraan eh. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Dahil pagkatapos mo magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, kung ikaw ay makasalanan na magbabalik loob sa Diyos, darating sa iyo ang panahon ng kaginawahan, giginhawa pala ang maglilingkod sa Diyos. Amen! Mapatawad muna ang kasalanan. Dahil ang karamdaman, bunga ng ating mga kasalanan. Maliit at malaking kasalanan, parehas lang yan. Dahil sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan palang naghihintay. Pero ang kaloob ng Diyos, walang bayad kay Kristo Jesus, ay buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Babaguhin ka, pagpapalain ka, iingatan ka at ililigtas. Kaya dito pa sa ating mga huling talata na mababasa, basahin mo muna yung John chapter 3, verse 1, 3 to 5. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3. May isang lalaki nga sa mga Parisiyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabi,
nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. 3. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang ating pansinin doon, si Nicodemus pinahalagaan ng Diyos. Kinausap kagad Nicodemus. Talagang direkta kagad, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ngayon, nangatwiran si Nicodemus. Yung katwiran niya para sa kanya lang. Ang nais niya, ang Diyos ang susunod sa kanya. Yun ang gusto ng mga tao ngayon. Buksan na rin yung Exodus Kapitulo 23, versikulo 25, yan dayan. Gusto ng tao ngayon, susunod ang Diyos sa kanila. Kaya nga sinasabi na kung saan sila namulat, doon na sila mamamatay. Kaya si Nicodemus, sinasabi niya, paano ako matanda na, malaki na? Yun kagad Makakapasok ba muli sa tiyan ng kanyang ina? Oh. Yan mapapansin nyo nga dyan Yung iba na ayaw maglingkod sa Diyos, talaga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Yung iba na nangangatwiran, ayaw talagang mahalin ng Diyos, ayaw paglingkuran ng Diyos, pero magiging dahilan. Yan ang gusto ni Nicodemus. Nagkakaroon siya ng dahilan, nagkakaroon siya ng katwiran, nagkakaroon siya ng maraming mga kaisipan. Kaya ano sabi niya? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Yun lang ang sinabi ni Nicodemus. Palaisipan para sa kanya yun. Paano nga naman mangyayari? Hanggang ngayon, sa ibang mga nasa reliyon, ganoon ang kanilang katwiran. Paano nga naman mangyayari? Ang sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nagkasala, nagkamali, gumawa ng hindi mabuti. Kaya sabi ng Roma Kapitulo 3, walang matuwid, ang lahat ay nagkasala. Pati sa 23 ng Roma Kapitulo 3, 23. Kaya ang mahal na Panginoon, si Nicodemus gusto niya kagad maniwala Gusto niya makumbinsi kagad. Huwag niyang tignan yung sasabihin ni Nicodemus. Huwag niyang pansinin. Ngayon, ganun din sa atin, yung reliyon natin hanggang ngayon, hindi tayo nagbago. Yung ating ginagawa hanggang ngayon, hindi matuwid, hindi maayos. Lahat ng mga nasa sekta, denominasyon, na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, parang ganun ang katwiran nila kay Nicodemus. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya malabay yun, sabi kagad na malabay sa versikulo 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan, liwanag niya na. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka. Sa akin sinasabi sa iyo, kinakailangan kayo'y ipanganak na muli. You must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tingnan nyo. Gusto naman na masolusyonan kagad. Mapatawad ang kasalanan mo. Pagalingin ka ng Diyos sa karamdaman mo. Magbago ka.
Kaya itong gospel na ating pinapangaral, sabi nga ng Romans chapter 1 verse 16, gospel is the power of God unto salvation. Kailangan paniwalaan mo muna yung salita ng Diyos. Paniwalaan mo muna yung mensahe ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos na ikaw ay tinatawag niya na maglingkod na sa Kanya. Ikaw na may karamdaman, pagagalingin ka. Ikaw na may problema, sinasabi mo, kakambal mo na ang problema. Mababago na ngayon yan. Ang demonyo nagbibigay ng problema. Ang demonyo nagbibigay ng kahirapan. Kaya yung iba, pag walang financial, hindi makadalo. Pag walang makain, ayaw na maglingkod sa Diyos. Yung iba, talagang grabing kahirapan sa buhay. Ayaw na nila. Surrender na sila. Dahil sa ginagawa ng demonyo na paghahadlang. Yung ibang ang kapatiran, kahit na pinagpala na ayaw pa rin magsikap na dumalo. Imagine, wala ka nang iisipin, di wala nang problema. May financial ka na, may sasakyan ka na, may magandang bahay ka, may magandang ari-arian ka na. Ano bang iisipin mo? Lahat na kayo binibigay ng Diyos. Ano yan? Hinahadlangan ka ng demonyo. Inaalis ng demonyo yung kasipagan mo na dumalo. Hinahadlangan ka ng demonyo na ayaw ng demonyo na ikaw ay maglingkod sa Diyos, na pumasok sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto ng demonyo, kahit ikaw ay mayaman na, kahit ikaw ay may kayamanan na, may financial na, huwag kang magtrabaho sa paglingkod sa Diyos. Trabaho ng trabaho, ayan. Hindi naman masama magtrabaho. Kailangan natin ng financial para may magamit tayong panggastos. Meron tayong magamit na sa ating mga pagkukusada. Hindi masama mag-aral. Mag-aral nga eh. Para pagkatapos mag-aral, ayan, magtrabaho, nandun na ang financial. Pero sa Biblia, grabe, wala naman trabaho yung mga alagad ng Diyos. Walang trabaho na maayos yung mga alagad ng Diyos eh. Ay, meron pala si Pablo, dating Saul of Tarsus, abogado kriminal. Si Lucas, Dr. Lucas pala yun. Si Mateo, tax collector, mandaraya, mandarambong. Oh? Kaya sabi niya, yung nakuha niya na pandaraya sa maraming tao, ibabalik niya ng higit sa kanilang inaasahan. Times 4. Oh. Si Saul of Tarsus, bago naging Apostol Pablo, inuusig niya mga Kristiyano, pinapapatay niya pa nga eh. O ganun yung ibang mga ayaw maglingkod sa Diyos. Uusigin tayo. Kamuwian tayo. Pero pag naunawaan nila yung mahalagang bagay na pagmamahal ng Diyos, yan, nagpapatotoo sila. Dati ako yung taga-usig ng Jesus Miracle Crusade. Dati minumura ko ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ngayon, binalik ng Diyos. Sila ngayon na minumura sa kanila, ng mga kapitbahay nila. Kaya dito sa ating gawain, welcome lahat eh. Amen! Kriminal ka, welcome ka. Magnanakaw ka, welcome ka. Drug addict ka, welcome ka dito. Bakla, tomboy ka, welcome ka. Gumagawa ka na hindi mabuti, welcome ka. Lahat ng mga may sakit, lahat ng mga naghahanap ng kaligtasan, welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ang Diyos mismo ang naghahanap ng maglilingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Ito na ang gantimpala ng Diyos. Sabi ng Exodus 23:25. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, suko natin ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Exodo 23:25. Ket agserbi kay to ti Apo a Dios yo, ket iso bendisyonan nanto ti itaraon mo, ken tinanong mo, ket siyak ikadagto ti sakit iti tenggam. Amen. Tagalog, Brother Ruelio. Napakagandang talata niyan. Yan ang ating matatanggap kung maglilingkod tayo sa Diyos. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 23, talatay 25. Ganito po ang pagkakasabi. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at Kanyang babasbasan ang inyong tinapay
at ang iyong tubig, at aking alisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Hallelujah. Grabing pagpapala. Yan ang natanggap ng mga naunang kapatiran, miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Kayo iba natin mga kapatiran, no? Yung mga naging mga nauna, naranasan nila ang paglilingkod sa Diyos. Sila'y nakaabot na ng 50 years. Kasabayan ng ating mga pastor. Oh, ang yung abang lingkod niya, 48 years na sa gawain ng Diyos. I thank the good Lord na binibigyan ako ng kalakasan para maglingkod sa Kanya. Para mangaral pa ng salita ng Diyos. Amen. Dahil binubulay-bulay ko lagi ang kabutihan ng Diyos na binibigay sa akin. Pinapaalagaan ko yung kaligtasan na akin natanggap. Bakit? Kasi pinahalagaan ako ng Diyos. Pinagaling ako, binago ako. Amen! Hallelujah! Nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso at kaisipan. Hindi ko na tinitignan yung mga material na bagay. Wala yan. Kaya yung mga pinag-aagawan dyan na kung ano-ano mga ano ngayon, sitwasyon natin ngayon, hindi natin malaman kung saan tayo papanig. Imagine, yung mga nandyan sa Senado, hanggang ngayon, hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Tayong lahat. Kawawa. Bakit? Yung pinasasweldo natin sa mga opisyalis ng gobyerno natin. Galing yan sa ating mga tax, mga mahihirap. Oh. Galing yan sa ano natin, VAT. Value added tax. Grabe. Pagkain natin na bibilin sa groceries, may tax. Magpapadiesel ka, magpapagasolina ka ng sasakyan, may tax. Terrible. Magpapa-hospital ka. Kung wala kang pang senior citizen, nako, grabe. Walang pakinabang. Pero ngayon, buti lang, dapat yung mga senior citizen ngayon, ang ibabayad na lang sa kakainin, 50-50. Hindi nagagastos ng malaki. Wala na nga naghihirap na nga Pero tignan yung mga nasa gobyerno. Tayo, nagko-commute, nagta-tricycle, nakikipagsiksikan tayo pagsakay ng mga LRT, ng MRT, kung saan-saan tayo makararating. Grabe, pumipila tayo. Pero yung mga opisyalis natin sa gobyerno, ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng mga sasakyan, silang nagkakamal ng kayamanan ng sanlibutan. Wala na. Kaya yung kanilang ginagawa ngayon, bayad na natin sila. Binayaran na natin sila. Grabe yan, no? Kaya pag naisip ko nga, bakit? Ang pinag-uusapan, mali-maletang pera. Ewan ko kung totoo yan. Grabe yan, no? Ang dami palang kayamanan ng Pilipinas. Napatunayan na may mga kasalanan na ipagtatanggol pa. Grabe. May magdidepensa pa sa kanila ng mga abogado. Tapos para kikilos ang kanilang pera. Ganun na nangyayari ngayon. Kung gayahin kaya natin yung batas ng ibang mga bansa, pag nahuli ka na magnakaw, putulan ka kagad ng kamay. Pag nahuli ka na makipag-chismis, tanggalan ka ng dila. Pag ikaw ay naging saksi sa hindi katotohanan, tanggalan ka na ng mata para hindi ka na makakita. Kung biblikal ang pag-uusapan natin, mapalad yung mga may sakit na lumalapit sa Diyos. Mapalad yung mga may cancer, may mga leukemia, may mga lahat ng klase ng karamdaman sa pisikal na lumalapit sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Kaya dito sa ating banal na gawain, ang Diyos mismo naghahanap na maglilingkod sa Kanya. Kaya yung mga taong mayayaman, yung mga nagpapayaman pa, sige lang, wala namang problema dyan. Pag dumating na yung isang araw na dumating na yung tuldok ng buhay ninyo, ang inyong kalalagyan lang ay ataol. Hindi nyo madadala ang inyong mga kayamanan. Hindi nyo madadala
ang inyong kasikatan. Bakit? Tignan nyo, pansinin nyo. Yung mga naunang presidente natin, grabing paghanga sa kanila, grabing pag-iidolo sa kanila. Numamatay na sila. Wala na. Halos wala na makapag-alaala sa kanila, makapaghandog ng bulaklak. Wala na. Magkaroon ng gathering na kainan, wala na. Oh, buti pa si Jose Rizal, naging national hero natin. Naaalala. Kasi yung ginawa ni Jose Rizal, mabuting bagay. Yung kanyang ginawa sa ating bansang Pilipinas, mabuting bagay. Yung ginawa ng mga katulad nila Andres Bonifacio, mabuting bagay. Nila Juan Luna, yung mga naging, mga bayani, ibinuwis sila kalang buhay para sa ating bansang Pilipinas. Ito, sa Church ng Jesus Miracle Crusade, ibinigay ng aming malapastor, Beloved Mama Dear, ang kalang buong panahon para sa mga taong maglilingkod sa Diyos. Kayo mismo, alam nyo yan, na napakalaking grupo na ng Jesus Miracle Crusade. Hindi kami magsasayang ng aming panahon kung hindi totoo itong aming ginagawa. Kung hindi totoo ito, hindi kami maglilingkod sa Diyos. Pero ito yung totoo, kaya ginagawa namin naglilingkod sa Diyos. Sa pagkukusada lang, grabe yung sakripisyo yan. Gagastos ka ng by the thousand na pinansyal. Thousand upon thousand. Hanggang abutin pa ng milyon yung gastos ng church para maglingkod lang ang tao sa Diyos. Yung wala ng panggastos sa ospital, dito kayo pumunta. Ang Diyos nagpapagaling. Sa mga naguguluhan ng buhay ngayon, dito kayo pumunta. Nandito ang kaligtasan ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Babasbasan ng Diyos yung ating pagkain. Amen! Babasbasan ng Diyos yung ating tubig. Amen! Aalisin ng Diyos ang ating karamdaman sa ating katawan. Pati ang ating kahirapan, aalisin ng Diyos yan. Lahat ng ating makasalanan, patatawarin ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord. Kasi Nicodemus, gusto ng mahal na Panginoon, maligtas ka agad. Tayo din, ganun ang gusto ng mahal na Panginoon. Maligtas tayo. Kaya lahat ng ating mga public official, grabe. Tandaan nyo to, itong aking napag-aaralan. Lahat ng sinusweldo ninyo, buwis ng taong bayan yan. Kaya sayang ang nangyayari sa buwis ng taong bayan na wala kayong napapakita na mabuting bagay sa ating gobyerno. Kaya magsikap kayo na maglingkod sa Diyos. Isang bagay na mabuting magagawa ng tao, yung isurrender niya ang buhay niya sa Diyos. Yan ang isang bagay na mabuti. Pag sinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, dun palang mangyayari at magaganap. Hindi ikaw ang makikita, kundi yung Diyos na paglilingkuran mo. Yung Diyos na gagabay at papatnubay sa iyo. Yun ang makikita na at maluluwalhati. Kaya pag tinaas mo ang Diyos, maraming kaluluwang maglilingkod sa Kanya. Maraming tao ang maniniwala na maglilingkod sa Kanya. Kaya ang ating bansa, patuloy lang natin ipanalangin. Lahat ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno, patuloy na natin panalangin. Kaya nakakatakot yung may biglang nagsabi ba naman, kung ang Mindanao, nilindol, makasusunod, Visayas, pagkatapos Luzon. Ano na yan? Ang galit ng Diyos. Maaring mangyari at maganap bago babalik ang Diyos. Kaya sa ating mga maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, huwag tayong abutan ng galit ng Diyos. Huwag tayong abutan ng mga nangyayaring trahedya ngayon sa ating kapaligiran. Ang mangyari sa atin, maglingkod na tayo sa Diyos. Maabot tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito na ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sinumang maniwala sumampalataya sa Diyos ay huwag mapahamak, magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Habang tayo umaawit sa lahat ng ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, isuko na natin ating buhay sa ating mahal na Panginoon.
Now is the day of your salvation. Tomorrow is not a promise of God. Now, only now, ngayon lang, ang takdang oras na ibinibigay ng Diyos. Ito ang proseso ng mahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya. Habang tayo maawit ng awiting papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ay bibigay buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatangyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo paghiyang siya'y paglingkod. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? Hallelujah. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang ay paglingkuran. Kailan pa maglilingkod sa'yo? Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hindi ngayon, kailan pa? Amen, praise the Lord, hallelujah. At kung ang araw mo'y lumipas na, Kuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Hallelujah, hallelujah. At kung ang araw mo'y lumipas na, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. siya'y paglilingkuran. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. Kailan pa kiyaman? Maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, Kailan pa? amen. Kaya sabi po ng mababasa pa natin na talata na idagdag natin dyan, ulitin na lang natin yung James chapter 4, verse 8. Umpisa natin sa 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalansang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga viewers natin, kalimutan natin yung ating reliyon. Kalimutan natin yung ating mataas na grado sa buhay. Yung ating kayamanan, walang maitutulong yan pagdating ng isang araw. Lahat, pinahawak lang yan ng Diyos sa atin. Pati ang ating buhay, may tuldok yan.
Mas mainam na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Mas mainam na meron kang tagapagligtas. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, tayo magkaisang manalangin sa atin na po mga pangangailangan at kahilingan. O po mapagpalang Diyos sumamunal. Pangalan pinakamamahal na Jesus, lahat ng mga kapatiran na may mga iba't ibang pangangailangan, mahal na Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala. Nakikita mo kami, mahal na Panginoon. Iyon at may mapagpalang kamay para sa lahat ng mga kapatiran. Nakikita mo kami, mahal na Panginoon, sa bawat kapatiran, halo na may mga sakit, abutin mo sila. Mahal na Panginoon, ang kanilang mga trials na dinadaanan ngayon, pagkatapos ng pagsubok, may pagpapala na darating. Sa lahat ng mga kapatiran na nandito sa gawain, at sa mga viewers, mahal na Panginoon, sa lahat ng naabot ng aming banal na gawain ngayong Merkules, sa mga nanonood, sumusubaybay, dito sa hallelujah, sa aming gawain, mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan minsan pa. Hugasan mo kami ng kabanal-banal mong dugo na umagos sa kusang Kalbaryo. Ipagkalo mo ang katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangang kahilingan. Pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, spiritual. Pagpalain mo lahat ng mga anak na nasa gawain ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa main church. Mahal na Panginoon, yung aming mga kababayan sa parte ng Mindanao, sa Jensan, mahal na Panginoon. Hallelujah, ikaw na pong bahala sa kanila, mahal na Panginoon. Sa mga nakaranas ng lindol, hallelujah, sa lugar ng Mindanao. At sa iba't ibang lugar pa, mahal na Panginoon, na tinamaan na malakas na pagyanig ng lindol na yan. Hallelujah, mahal na Panginoon. Alisin mo ang mga naramdaman nilang takot, nervyos, mahal na Panginoon. At kung ano na pa, mahal na Panginoon. Lalo sa mga estudyante, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga teacher, sa lahat po ng mga nandoon, ng mga opisyalis ng gobyerno ngayon, mahal na Panginoon, nagkakaisa para tulungan ang mga nakaranas, hallelujah, ng lindol sa Mindanao, mahal na Panginoon, at sa iba't ibang lugar na tinamaan din ng bagyo, mahal na Panginoon. Halo sa Metro Manila, mahal na Panginoon, na nagkaroon ng halo na sunog, mahal na Panginoon, abutin mo ang mga kahilingan, pangangailangan ng bawat tao, mahal na Panginoon. Kami po na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Gabayan mo at patnubayan, panghawakan mo, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami sa lahat ng mga disgrasya at kapamakan sa dilubyo na nangyayari, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami. Pagpalain mo kami lahat na narito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Layan sa ating mga sarili. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang pangkalahat ng panalangin ating parents in the Lord na iniwanan sa ating banal na gawain, tayo ngayon ang nakikinabang. Manampalataya tayo, ang Diyos ay buhay, ang Diyos na pinaglilingkuran natin at totoo. Yes, Lord, they shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Father, in Jesus, demons of infirmities, sickness and diseases, I command you to cast out sicknesses in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu, cast out in the name of Jesus. Back pain, UTI, panlalabo ng mata, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Masamang espiritu ng pagkabakla, pagkatomboy, mga bisyo, maalis ka. Kahirapan sa buhay, maalis ka sa mga anak ng Diyos. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon, sa physical, material, financial, spiritual. Bigyan mo kami ng kalakasan upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan muna natin pinakamamala pa Jesus. Lahat ng anak ng Diyos na narito sa ating gawain, pumalakpak tayo sa ating pinakamamala pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo magtaas ng ating mga kamay sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, sa ating live streaming, sa lahat po, sa mga nanonood sa YouTube, lahat tayo na anak ng Diyos. Taas natin ating mga kamay, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times sama ang ating pagtalon, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus!
Purihin natin mahal na Panginoon. At sa mga viewers natin, may mga loved ones sa mga baguhan. Nung nakarang araw, meron kong mga nag-text, hallelujah, ng mga kapatiran. Humingi talaga ng backup prayer. Yung mga loved ones sila dun sa Mindanao. Eh, lahat po tayo talaga magkaisa. Magdalanginan tayo sa isa't isa. Yan lang po ang aking masasabi. Kung kami po dito, pinagpipray nyo, ganun din, ipagpipray po namin kayo lahat dyan, pati sa abroad, ng mga kapatiran natin. At merong kapatiran na humingi ng backup prayer sa kalang problema, dyan din sa sukat na kausap po kanina ng umaga. Humingi ng backup prayer. Maniwala tayo, manampalataya tayo sa Diyos, ang Diyos natin mabuti. Kaya sa ating mga baguhan, mga loved ones, hindi pa naglilingkod sa Diyos, patanggapin natin sa ating mahal na Panginoon. Kung kasama nyo siya sa inyong mga bahay, sa inyong mga kinalalagay ngayon, magkaisa tayong manalangin. Sumunod sa panalangin, sabi nyo, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng ay makasalanan na gawa. Magbala ko'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan, naging daan upang ako po ay makakilala sa iyo at maglingkod sa iyo. Sa pangkalahat ng panalangin po ng aming beloved parents in the Lord, salamat po, mahal na Panginoon, na ako'y naabot ng panalangin ng taong matuwid. Salamat po sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Nagbabalik loob na ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpala ng Diyos, mga banal. Sa pangalan ni Jesus, malapay sa lahat ng tumanggap sa iyo. Halo ng mga baguhan, malapay ng mga gusto na maglingkod sa iyo. Gabayan mo sila patnubayan. Malapay ng bigyan mo sila ng pagkakataon na makadalo. Maglingkod sa iyo, malapay noon. Patawarin mo sila sa makasalanan. Sulat mo ka ng mga pangalan. Sa kalat ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Iligtas mo sila, 10 na kalamamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Dearest Jesus, bless us physically, materially, financially, and spiritually. Follow this prayer, beloved viewers. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Hold me tightly, O Lord God. Bless me, Lord God. Bless my loved ones, O Lord God. Write my name in the book of life in heaven. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, dear Jesus, bless our beloved viewers, O Lord God. Write their name in the book of life in heaven together with their loved ones, O Lord God. Bless them, O Lord God. Hold them tightly, O Lord God. Make them an instrument of your gospel for the salvation of their loved ones. Father, pray in Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagpalain din lahat ating pinakamamahal na Jesus, patuloy ang ating gawain dito po sa ating pastoral house, Wednesday, Friday, and Sunday. At sa ating mga kapatid na merong malaking puso sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, magbigay tayo para patuloy tayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Huwag tayo maging kuripot o manghinayang sa pagbibigay natin. Dahil sa bawat inibigay natin, nakikita ng mahal na Panginoon. Kahit maliit na nahalaga yan o malaking halaga yan, basta para sa gawain ng Diyos, susunod ka. Dahil meron ka ng Kristo sa puso, anak ka na ng Diyos. Kaya lahat ng anak ng Diyos dapat maging matapat na nagbibigay para sa gawain ng Diyos. Tayo manalangin. Ating panalangin, opo mapagpalang Diyos, mga banal sa pangalan ni Jesus, malapay ang pagpalay mo, ang lahat ng mga kapatiran, nagbibigay ng kalang special love offering para sa gawain, maging sa pledges, malapay Panginoon, para sa inahanda na naman namin mga pagkukusada. Pagpalay mo mga kapatiran, maging mga viewers, malapay Panginoon, saman sila naroroon sa abroad ng mga kapatiran, pagpalay mo, bigyan mo siya malaking puso na nagmamahal sa iyong gawain. Ibalik mo sa kanila, higit sa kanilang inaasahan, ang kanilang pinagkakalob sa gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Umawi tayo para sa ating mga kapatiran. Magbigay
magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik-liglig, aapaw din naman, kaya't magbigay ka, buong puso't maghandog, at sa iyo'y ipagkakaroon. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik-liglig, aapaw din naman, kaya't magbigay ka, buong puso't maghandog, at sa iyo'y ipagkakaroon, at sa iyo'y ipagkakaroon. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating mga kapatiran, sa inyong pagbibigay, sa ating mga nagpawit. Tayo po natin tumayo na para sa ating closing prayer. Ating beloved brother Jojo, manalangin sa ating pagtatapos. Sino ba nandiyan? Nakalista. Amen. Sa lahat ng ating mga kapatiran, wala muna tayong Bible study uli bukas sa Darigayos dahil nag-aayos pa rin po sila doon. Kaya patuloy tayong mag-pray na matapos na sana yung trabaho doon. Praise the Lord. Tayo magtatapos na mga kapatid. God bless mo, we love you, Lord, praise Sir. O mapagpalang Diyos ang papangyarihan sa lahat sa pangalan natin pinakamamala Pinosos. Maraming salamat po mga Pinoon sa Wednesday service mga Pinoon na yung linangisan ng Joyful Solemn, mga payag na totoo. Maraming salamat po mga Pinoon. Ganun din po namin sa ng kaligtasan mga Pinoon. Na pagkain namin nagugutom na kaluluwa mga Pinoon. Maraming salamat po mga Pinoon. Ganun din po mga patotoo. Ng ating mga kapatid na nagsilbing pananampalataya namin mga Pinoon. Maraming salamat po mga Pinoon. Ganoon din po mga Pinoon, nagpupuri nagpapasalamat kami mga Pinoon sa aming pag-iwalay mga Pinoon. Kung paano po nakarating sa banal na gawain. Ganoon din po pag-uwi namin mga tatahanan. Lukuban mo po kami ng kabanal-banal na dugo ng umas ng Kalbaryo. Itong samot dalangin po aming mga pastor, Wildy Stad Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen.